So ang Warriors sa ngayon ay pilit na gumagawa ng pagbabago sa kanilang lineup next season. At nakita nga lang natin ang pagbabawas nila ng player nang alisin nila si Kevon Looney sa kanilang team. At sa status naman ni Klay ay wala pang ang balita sa kanyang kontrata sa Warriors. Ngunit ang pinakang latest update nga kay Klay Thompson ay gusto nitong sumama sa team ng OKC Thunder kasama sila SGA. At si Andrew Wiggins naman ay posibleng hindi na rin itong magtagal sa Warriors dahil malaki nga ang tsansa na mai-trade nila ito ngayong off-season dahil hindi na nga nakikitaan pa ng potensyal ang former All-Star na makakatulong sa 2-time MVP na si Stephen Curry. Ganun pa man sa dami ng players na posibleng maalis sa team ng Warriors, positibo pa nga rin ang hatid ng former Defensive Player of the Year na si Draymond Green. Naniniwala pa nga rin ito na makakapag-kampiyon pa sila sa huling pagkakataon dahil nandun pa nga din ang potensyal ng kanilang Big 3 at talagang mga role players lang talaga ang dapat maayos ng dub sa seasong ito dahil kung laging si Steph at Draymond Green nga ang aasahan ng Warriors, siguradong hindi sila papalarin ngayon sa playoffs. At hindi rin naman natin sigurado ang performance ni Klay Thompson dahil laging ang patay-sindi ang kanyang performance at kung minsan pa nga ay wala pa nga siyang nagiging ambag sa isang game. Well, sa pinapangarap ng Warriors na makabalik next season, kinakailangan lang talaga ng team na ito ng solidong mga role players na alam talaga nating bubuhat sa Warriors kapag nagpapahinga si Steph, Draymond Green at Klay Thompson. At ang isang malaking problema pa nga sa Warriors ay ang kakulangan nila ng center sa kanilang lineup. So sa paulit-ulit ng paggamit ni Steve Kerr ng small ball lineup, halos na i-expose na nga din to sa lahat ng NBA teams dahil alam na nga kagad ng kabilang team kung ano ang plano ni Steve Kerr. Kaya naman mas madali nga silang nadidepensahan ng kabilang team. Ngunit kung may sentro nga silang kayang magdomina sa ilalim ng basket, siguradong magiging malaking tulong ito sa kanilang team next season, lalo na kay Draymond Green. Dahil mas makakapag-focus na nga siya sa kanyang trabaho bilang facilitator ng Warriors at ibigay na lamang ang ibang trabaho sa posible nilang maging center ngayong season. Samantala sa naging pahayag sa isang podcast ng former Warriors player na si Nick Young patungkol kay Stephen Curry, siniwalat nga nito na mangyak-ngyak nga daw ang 2-time MVP na si Stephen Curry nang hirangin noong 2018 NBA Finals si Kevin Durant bilang Finals MVP. Well, naibalita na nga natin ito kanina. Ngunit sa pagbabalita nga natin ito ay hindi nga rin ako mismo makapaniwala dahil tanggap naman talaga ni Steph na magiging second option siya nang dumating si Kevin Durant sa Warriors. At sa ibinigay ngang tsansa ni Steph para kay Kevin Durant na maging MVP, tila ba parang Dwayne Wade at LeBron James nga ito sa team ng Miami Heat na kung saan noon si Dwayne Wade ang nangunguna sa kanilang team. Ngunit nang pumasok na nga ang 4-time MVP na si LeBron James ay tinanggap na nga lang ni Wade ang kanyang trabaho bilang maging second option. Subalit ang tanging pagkakaiba lamang sa duo ni Wade at LeBron James at ni KD at ni Stephen Curry, si Wade nga noon ay may isa ng Finals MVP bago pa man dumating si LeBron James. At si Steph naman ay naagawan pa ni Andre Iguodala noong 2015 NBA Finals nang makalaban nga din nila ang Cleveland Cavaliers noon ng 4-time MVP na si LeBron James.